Ngayon, nakausap natin ang ating expert. Nakakausap din tayo ng isang mismong beneficiary para sila natulungan yung community nila. And also, naka-attend tayo ng training or seminar. So natutunan natin doon kung paano siya talaga gamitin, ano yung makikita natin doon sa loob na yun, at kung paano siya i-apply specifically doon sa lugar kung saan sila matatagpuan. Ngayong episode, kung sanay kayo sa mga ibang episode na may wisher, ngayon naman hahanap tayo ng mga random na tao na pwede nating matulungan na matutunan kung ano nga ba yung hazard hunter. At syempre, bibigay din natin sa kanila yung information kung paano ito gagamitin at may apply nila sa kanilang locations. So, tara, samahan niyo ako. Guys, may nakita tayong hardware dito. Try natin kung may tao. Hi sir, magandang hapon po. Ako po si Diego Reyes. Sir, umiikot lang kami dito ngayon dahil merong ginawa ang DOST para makatulong sa mga lugar na medyo prone sila sa mga calamities. Ngayon sir, papakita namin sa inyo yung ginawa ng DOST which is called the Hazard Hunter. Ito siya sir, Hazard Hunter PH. Sir, ngayon yung Hazard Hunter, ang ginagawa niya sa isang location or sa isang area, meron na siyang database, meron na siyang laman na kung ano ba yung mga posibleng tumama sa inyo. So sir, ngayon makikita nyo, ito yung location nyo, yung tindahan nyo ngayon. Tapos makikita nyo sir dito yung mga risks. So prone ba yung area nyo ngayon sa, syempre, sa volcanic activities. So yung base surge, meron tayong tsunamis. Tapos yung area nyo sir, lalong-lalo na dito sa seismic activities, prone kayo sir sa ground shaking, pero yung rupture hindi. Ngayon sir, ano masasabi nyo sa app ngayon ng DOST na to? Maganda siya, magiging helpful sa mga tao. Malaking tulong kung may apps na ganyan. Alam nila, mag-check agad nila. Agad sir, no? Agad-agad. Mismo kung nasan sila. Ma'am, okay lang po ba na matanong namin kayo? Taga dito po talaga kayo sa ano? Ay, hindi po. Sinturisan po. Pero sa Batangas din po. Apo. Okay. Ngayon, ma'am, ipapakita ko sa inyong app na ginawa ng DOST or Department of Science and Technology. Ma'am, itong app na to, ang tawag dito, Hazard Hunter. So yung Hazard Hunter, tinutulungan niya kayo na malaman kung ano ba yung mga posibleng kalamidad na mangyari dun sa isang lugar. Pagkabukas niyo sa kanya, ma'am, makikita nyo, pwede nyo i-search. So ma'am, habang naglo-load siya, no, makikita nyo na before siya mag-load, meron siyang information, meron siyang mga trivias about sa mga past na nangyari. Kaya nagkaroon ba ng tsunami para at least magkaroon pa rin kayo ng kaalaman kung ano yung nangyari noon at mga posible pang mangyari. May possibility ho na 1 to 2 meters yung taas ng tubig kung babahaman dito. Yung pong posibilidad na taas ng tubig. At yung pupuntahan nyo na pinakamalapit ay sa Pansipit Elementary School. Laking tulong po dahil alam na po namin kung saan kami pupunta, sa kami lilikas pag nagkataong ganun po. Dati kami takot pa, ngayon ay parang hindi na masyado. So guys, nandito na tayo sa isang drugstore dito pa rin sa San Nicolas. Tara, puntahan natin siya. Ma'am, papakita ko sa inyo ngayon yung dinevelop ng DOST. Okay? So this is called the Hazard Hunter. So ma'am, kaya siya Hazard Hunter kasi hinahunt niya yung hazard sa posibleng mangyari sa area nyo. So seismic ma'am, mararamdaman natin dito is ground shaking lang. So ibig sabihin nun, nakalagay kasi dito ma'am, ground shaking prone. Ibig sabihin mararamdaman nyo yung pagyanig. So ma'am, dito sa drugstore na to, specifically kung nasan tayo nakatayo ngayon, ang pinakamalapit is the San Nicolas Rural Health Facility or Unit. Kumbaga hindi ka na magkakaroon ng panic attack. Yes, kasi meron ka ng idea na yung secured area na pwede mong puntahan. Hindi kagaya dati na saan ba kami pupunta, ganyan. Ano ba yung kasi minsan hindi mo alam yung dadaanan mo ba is safe pa ba siya o may fault line ba siya. Fault line. Nandito tayo ngayon sa isang barangay hall dito pa rin sa San Nicolas. Try natin to share with them kung ano nga ba yung hazard hunt. So sir, ako po si Diego Reyes. Maraming salamat po for welcoming us. Sir, kayo po ang captain dito. Okay. Eto sir, napakadali lang sir. Sa cellphone niyo lang sir, ang tawag sa kanya, Hazard Hunter PH. So dinevelop siya sir ng DOST para magkaroon tayo ng mas in-depth information of the possible risks sa isang lugar. Sa volcanic naman sir, makikita natin yung exact location or layo ng Taal, which is what? 10 kilometers na kasi nandyan lang siya sir. Napakalapit nyo. And again, yung mga possible yung ma-experience sa mga malaking tulong talaga sa amin. Kailangan alam ng tao yung ano yung mga hazard na mangyayari at kung anong mga dapat na
Dito sa Pilipinas, hindi natin maiiwasan ang mga kalamidad kagaya ng lindol, bagyo, at saka mga pagsabog ng bulkan kagaya ng nangyari dito sa Bulkang Taal sa Batangas. One of the most important means to be prepared is through education. This bridges the gap between safety and calamity. Kaya naman napakahalaga ng nabuo ng DOST FIVOLCS under their Project G-Risk PH, which is the Hazard Hunter PH. This information may mean the difference between life and death. Kaya naman maraming salamat po ulit sa pagsama sa amin sa kwento na ito. At nakita na naman natin kung paano nakabuo ang DOST ng isang programa o proyekto that was made by Filipinos for the Filipinos. Sek, uwi na po Napakasimple lang pala niyang gamitin, Diego. Gamit lang ang ating mga smartphone o computer, pwede na rin nating i-check ang mga hazards sa ating paligid sa Hazard Hunter website. Sa tulong nito, mas maayos na maipatutupad ang mga risk reduction and management programs ng pamahalaan. Pwede na rin tayo mismong magkaroon ng sarili nating evacuation plan kung sakaling tatama ang mga kalamidad. Posible yan dahil sa science. Again, kung may na-miss kayong episode, pwede nyo ito balikan sa aming mga social media platforms. Ito ang Siyensikat, agham sa aksyon, solusyon sa araw-araw. Dahil ang science is for the people, one DOST for you.